good morning, good afternoon, at good evening. Malungkot ba kayo? Kasi hindi na recommendable yung page nyo. So sad. Nawala talaga mga pinaghirapan natin. Nakakawalang gana. Pero babalik yan. Good morning ulit. Maganda. Okay, kapit muna tayo. Good morning. Yes! Nice one. Okay mga ka-nice one, pag-usapan natin kung bakit tayo nagkakaroon ng ganyan problema sa mga bagong content creator. Okay, may tatlo kasing policy ginagamit si Meta. The first policy is content monetizations policies. Andyan yung mga pag-review ng content natin na ginagamit sa mga pages nila o mga na ginagawang videos ng mga watermarks. Galing po yan sa mga ibang platform, makikita nila yan. Galing sa TikTok, galing sa YouTube, galing sa iba't iba pa na ini-edit lang sa iba't ibang apps sa Android pang edit ng video. Bawal po yan, hindi po siya an original content lalabas. Pwede kayo ma-plug out, palagi kayo ma-page yan na recommendable dahil dyan. Well, magugulat kayo matagal na dahil sinasabi ng iba pagising nila ganyan na-recommendable yung page nila, anong ginawa nila, wala namang violations, hindi nila malaman, ganyan. Ang problema kasi nun, nire-review yan kasi sa sobrang dami ng content creator. So it takes siguro time bago makita ipalit yung ni-review, ni-upload, umabot na ng 1 to 6 months bago na-recognize na hindi pala sa'yo o naglabag ka ng content monetization policies. So ang lalabas nun, magugulat ka, madidismaya at tatamarin ka na. Ganun po talaga pag-review, mistakes time muna siguro po manual nire-reviewan talaga. Alam nyo, manual talaga nire-review ni Meta yung ating mga contents para makita talaga na okay yung content mo. Kaya nga dyan lalabas yung mga copyrighted. Yan ba yung mga copyright, mga musics na gumamit ka sa ibang sa ibang bansa. Pwede, ay hindi pwede sa ibang bansa, pero dito pwede. Kasi tapos na-upload mo, kumpiyansa ka na-upload mo sa reels mo o kaya sa ibang mo, magugulat ka na makaka-copyright ka bandang huli after ma-review nila. Kaya ingat po tayo sa mga copyright musics na hindi natin original videos. Kaya po yung content. The second one is partner monetizations policies. Yan po yung boost ads, boost reels, yung parang nag-ads ka ng sarili, nag-bayad ka para mag-boost yung ads mo, mag-boost yung video mo. Ayan po ang isa. Okay naman po yan. Ang problema, kung wala ka namang credits sa Facebook, wala ka namang pambayad doon sa ads na yun, mauutang ka nila, magpa-plug out ka rin kasi hindi mo na mababayaran, diba? So ngayon wala ka pang kita, kaya magiging unrecommendable yung page mo dahil wala ka pang bayad sa mga boost ads. And the third one is yung community guidelines. Diyan marami sa community guidelines ng mga bagong digital creator na nagkakamali. Ayun po yung mga tags, mga tinag ka ng ibang accounts kasi in-accept ka ng accept ng mga iba't ibang tao, hindi mo pala alam, mga nahack pa lang account nila, kaya nagpo-post ng mga nag-i-spam sa'yo na page, nag-i-spam ng mga porn, nag-i-spam ng gambling o whatever, networking. Yan po yung problema niyan. Ganyan po. Yan po yung community guidelines. Magugulat ka na nakataging sa'yo. May video po ako niyan para hindi kayo matagtag basta. Marireview nyo yung mga nagkatag sa inyo bago ma-display sa profile page nyo. May bullying, bawal po yan. Yung nudity, bawal ang nudes. Mga speech, bawal ang pictures, bawal ang bawal ang tech, bawal ang chat na mga hate at saka speech, mga ganun po yan. Bawal po yan sa community guidelines. Malawak po yan. Pero ma-check nyo po yan sa mga bago, dahil nga hinabol nyo yung 5k followers, nagmamadali kayo. Kala nyo kasi yung Facebook followers at saka Facebook friends iisa. I mean, hindi po iisa yan. Pwede siyang maging followers mo, pwede naman po yan, pero hindi po siya ganun papasok agad sa may video po ako niyan na nagpapatunay na yung followers mo ay pwede kang mag-watch lang po yan na mag-watch sa'yo at sumunod. Kaya nga followers, pero hindi siya pwede mag-PM, mag-tag sa'yo dahil hindi mo siya friends. Kaya nga po yung naghahabol ng 5k followers, ay wag po kayong magmamadali sa mga 5k followers. Ang itindihin nyo po, yung 60 minutes, 60,000 videos ang tapusin nyo bago kayo ma-monetize sa ads.
Yun po, hindi po yung followers ang inuuna. Madali lang po yung followers. Kaya po ang iba accept ng accept, kala nila madadagdagan yung followers. Madadagdagan nga po, pero mapo-frong na po kayo sa tagging ng mga nude at mga red flag ni Meta. Kaya kayo magbaban. Yan po, mga content yan. At may bago na naman policy si Meta. Bawal lang po yung mga follow me, count me in, follow back, follow to follow. Bawal na po yun. Bawal na po yung mga mag-react agad. O bawal na po yung mag-react agad. Tapos hindi mo tinatapos yung video. Tapos magko-comment ka sa video ng mga ng mga stickers at mga reactions. Bawal po yan na walang words. Mababawasan po yung ratings nyo. Ratings na mababawasan nyo, hindi yung ratings ng kabila. Hindi yung ratings ng video owner. Okay? Bawal na po yan. Kaya ingat-ingat na po kayo sa magko-comment ng mga count me in, follow me back, mga ganun po. Kaya po, ngayon kung sinasabi ko sa iyo, check nyo po yung ibang video ko na bawal po yung mga follow me. Hindi po kasi iikot doon sa circle nyo ng followers nyo. Organic followers. Ang lalabas po talaga doon, friends to friends ang nangyayari sa inyo. Parami kayo ng parami ang friends. Pero 5K lang po ang minimum na friends ng Facebook nyo. So kaka-add nyo, hindi na po kayo makaka-add yan. Kaya ingatan nyo yung friend request. Importante po yan. Hanggang sa policy ngayon, ang bayo ko lang po sa mga red flag o mga not recommendable page for this time, maging active na lang po kayo. Huwag kayo tamarin. Be active. Kaya niyan. Mas upload hanggang matapos. Check nyo lagi yung mga nyo. Huwag kayong kukuha ng mga original. Ngayon, huwag kayong basta-basta mag-upload ng reels. Save nyo muna sa video sa cellphone nyo o sa computer. Basahin nyo muna, pakinggan nyo, panoorin nyo yung video nyo bago nyo i-upload. Kasi yung iba kasi rekte. Diba? Binibidyoan, rektang ganyan, pagluluto ng ganyan, may isa pa nga na flag, recommendable na page kasi nagluto ng ganitong brand na pinicturean niya, binidyoan niya kung paano magluto. Bawal po yun, brand vlogging po yun, mga brand. Kaya po ganun. So ngayon po, ang payo ko sa inyo, na recommendable pero wala kayong makitang violation, maghintay na lang po kayo ng date ulit na ma-review ulit kayo ng page profile nyo. Ganun po siya. Ayun, ang pinakamaganda, naghihintay kayo, mag-upload kayo ng best nyo. Tapos, pag-aralan nyo muna bago nyo, o basahin nyo, panoorin nyo muna ilang ulit bago nyo siya i-upload ulit sa Reels o sa mga Facebook nyo. Para hindi na kayo not recommendable. Ganun lang po. Keep up. Salamat po mga ka-nice one. Sana may matutunan kayo. Share nyo po to para matutunan din ng ibang bagong digital creator. Salamat.